recent last June or July to, last July na. July. So, isa sa mga aganda nito ay meron ng papasaring mga taga Maynila, mga taga tubong mga taga Maynila at iba pang kaparte ng iba't ibang panugdog na vicinity o na vicinity ng Maynila. Nandiyan yung mga Pasig, yung Quezon City. Pupuntahan sila rito, titignan nila kung totoong maganda ba, maganda pang pasyalan ito. Kaya naman nakatuwa rin naman na ang ating gobyerno ay napansin na ipagawa. Ito taga-importanting landmark ng ng Maynila, pa man. Yeah. Diba? Una, dati itong ilog Pasig ito, ginagawang bartera nito ng mga diba, tag ito yung mga Snatcher. hindi, yung bartera ng mga Barge, yung mga barge. Parkingan ng mga barge. Barteran. ito dumadaan yung barko. Tapos ngayon, sana may balik din yung mga ganun, magamit natin to, magkaroon ng mga, syempre, magkakataan, isang magandang turismo ito eh. So, nang sa gayon naman, ang ating mga Maynila ay magkaroon sila ng gandang pagkakataon para makapag-business dito. Ayan. So ano naman po ang masasabi niyo sa mga kumukontra dito na sinasabi daw na sinayang daw ng gobyerno ang pera ng taong bayan dito lang? Paano masayang? Pinaganda nga. At tapos, di ba, imbis na itong ilog dito ay ganyan lang, hindi napapansin, hindi nabibigyan ng pagkakataon para mapalinis. Di ba? Through this project kasi, siyempre ang gusto ng ating gobyerno ay mapaganda pa ang ilog Pasig, magamit at maging malinis sa paningin ng mga karamihan. So sa mga nagsasabi, ewan ko na lang paano nyo nasasabi yan. Kung ano bang klaseng posisyon nyo sa utak ninyo, kung paano nyo isip. Siguro dagdagan nyo na pagkain ng tokwa. Manak kayo ng tokwa eh. So meron pa nagsasabi na proyekto daw ito ni Duterte. Wala ka ba doon? Kung naging proyekto man ito na Duterte, di ba? Pero wala tayong nakita ng time na yun eh. Wala. Wala tayong nakita ng time na yun eh. Baka yan, Yun nga Cebu Cordoba. Ganong project yun. Kinoy pa yun, pero inangkin na mga division. Diba? Sabi niya, build, diba? Pero wala, sabi niya, sabi pa rin ni Sara, ito yung mga proyekto ng kanyang ama, no? Pero wala naman natapos eh. Bakit hindi natapos yun? Walang naipagawa. Ang naipagawa lang, yung Jones Bridge. Ito yung Intramuros, Binondo, Intramuros Bridge. Ayan lang naging tapos ng build. Ayan lang. Hindi pa po gastos ng Pilipinas yan, Idol. China pa yan. China ang donate. So yung build program ni Duterte, China dapat yun magpapagawa. Kataon naman na hindi natapos yun dahil inutulang naman siya ng China eh. At saka ang maging kapret nun ng ating kapuluan. Nakukupin ng mga Chinese. Ng Chinese government. Hindi natuloy yun eh. Kasi hindi pumayag ang tao actually. Maraming senador din dati ng yun. Dahil alam naman nila na ang Chinese pag tumulong sa isang bansa, later on, may kapalit yun. Mismong bansa mo. Hindi. Imagine mo, pinagawa nila, sila rin makikinabang. Later on, di ba? Niloko lang ka lang talaga. Ganun mga Chinese. Diba? Sinasabi lang, ang mga Chinese daw ay wala raw history ng pananakop ng bansa noong unang panahon. Paano mangyayari mananakop ang Chinese noong unang panahon? Wala silang kakayahan. Mahirap sa that time. Kaya nga, ang taguri sa China noon, long before, is the sleeping dragon. Sleep pa sila noon eh. Hindi pa sila nagsan. Ngayon kasi sila kaya yumaman na sila. Pero before, wala silang kakayahan mag-invade ng mga ibang bansa dahil wala silang kakayahan. Hindi na kaya. Pero ang mundo nag-i-evolve yan, nag-iiba yung lahat ng ng geopolitics din, nag-iiba yan. So, wag na lang i-banggitin yung unang panahon kasi past na yon. Pwede nating balikan yung mga istorya na pwede nating kapulutan ng aral, pero yung sasabihin yung hindi mananakop ang China sa mababang panahon, maling-mali kayo dyan. Ang laki ng posibilidad na mag-invade sila ng babansa dahil malakas sila ngayon.
pasunod sila ng Amerika. So hindi siya makapatalo sa Amerika. So kailangan din niya mangamtam ng mga ibang bansa. Diba? Kaya ayun pala isang strategy ng China. Yes, ganyan ang strategy. Kaya ang Build program ni Duterte, naglaw parang bula. Diba? Wala siyang itaguyod ng mga kandidato. Ano lang naman, wala naman pa yan, ang ilang meters lang yan, di pa mapit ng 1 kilometer yan. Wala pang 500 meters yan eh. Oo, Nasa 200 wala. lang yan eh. Ah. So, huwag nila iyabang yung napakakarampot na achievement ni Duterte. O sige, achievement nila kung nasasabi, pero walang-wala yan. Yung ano daw idol, yung tawag nito, yung Skyway Stage 3. Una-una hindi proyekto ng gobyerno yun, SMC yun. SMC yun. Kasi yun ang sabi nila na yun ang project si Duterte. Private yun eh. Ha? Private yun, SMC yun eh. San Miguel Corporation yun. Huwag lang kinins yung San Miguel. Hindi na pera yun. Ano, bugok pa kayo. Ano pinagsasabi nyo? Ang liwaliwalag naman nalagay, SMC. So, Idol, nabanggit mo kanina na yung pinagawang tulay dun sa Davao ay Hindi, sa Cebu. Si Silix. sa Cebu Ano ba? yung Cordoba? Sa Cebu, di ba? Mm. Yun ba yung inaangkin ni Duterte? Yung mga didishit. Ng mga DDCs. Ah. Na hindi naman taga si Duterte, wala man ako narinig sa kanya yun. Di ba? So itong mga didishit na wala namang alam. Diba? Saltang-salta, yung mga vlogger nilang ewan ko saan la, what na sinasabi yun, ba't di sila nire-research? Kung meron pa naman project, di ba, di natin kaya sabi, kita yung project, pero ngayon sa China. Oh, walang yung Pilipinas din, walang nagastos sa Kasi nga, paano magagastos ng China afterwards, kung matutuloy lahat ng project, China na to. Sabi nga ni Duterte, di ba, gawin na nating probinsya ng China itong Pilipinas. gawin niyang Idol, province. sa ngayon, ano ang masasabi mo ngayon dito sa Esplanades natin at makikwento mo sa mga kababayan natin nanonood? Sa mga ating mga kabayan na gustong, especially sa ating mga kabayan na magbabasyon sa Pilipinas, pasyalan po na itong Esplanade. Maganda pong tanawin dito pag na kayo napunta ng iba't ibang bansa. Kasi feeling naman, no, at pati yung pinaka-second floor nito, ginawan rin nila ng daanan para at paano, mas maraming tao ang maka-accommodate dito. Nandun yan po, no? So marami po yan, ilang phase, hanggang phase 5 yata ito, di ba? Abot ang Laguna Dibay. So, ini-encourage ko po kayo na pag kayo na pauwi ng Pilipinas, pasyalan po nitong Esplanade. Dito po yan sa may, ito dadaan nyo dyan yung Don Speed sa may katabi ng dating post office at saka ng Libasa po. So, malalapit po yan. Tsaka especially, siyempre, ang Chinatown. Yan po siya malapit. At sa ating mga kababayan dito, sa mga Pilipino, give time para pumasok dito kasi nakakawala din naman ito ng stress na nakapagpaligaya sa atin ito. Makita natin yung kahit idog lang siya, parang di ba? May ibang binibigay sa ating kasayahan sa mata natin, sa katawan natin, sa isipan natin. Nagkaroon tayo ng panibagong life. Bukod sa loob ng bahay natin sa ibang natin sa trabaho. Dito yung stress and reliever ito yung lugar na ito. Especially pag gabi na, di ba? Yes, tama. Ang ilaw, ang liwanag, tapos maraming tao na mamasyal, picture-picture, selfie. Punta po kayo sa Esplanade. Masarap po ninyo.